My dear brothers and sisters in Christ, good evening. Good evening, Father. Our readings of today is giving us the nourishment to go deeper into our prayer. Bakit nga ba mahalaga ang buhay pananalangin sa buhay ng isang tao? And the readings of today highlights many points of reflection in order for us to deepen our knowledge, our reality into prayer. In our first reading, we have heard the experience of Abraham to Yahweh, na si Abraham parang nakikipagtawaran sa Panginoon. Sabi ni Abraham, Lord, kung merong 50 na mababait, gugunawin mo ba ang Sodoma at Gomorrah? Sabi ng Panginoon, hindi po. Hindi. Paano kung 40? Hindi pa din. Paano kung 30? Hindi pa din. Paano kung 20 na lang? Hindi pa rin. Kung 10? Hindi pa rin. Pero kung babalikan natin, walang natirang mabuti sa Sodoma at Gomorrah, kaya pinugnaw sila ng Panginoon. Kaya mga minamahal na mga kapatid, the first reading of today reminds us of intercessory prayer. Abraham, he is pleading for others, and that is intercessory prayer. Panalangin ng may malasakit, panalangin na may puso para sa iba. Kaya mahalaga sa ating buhay Kristiyano at sa ating mga Katoliko, we pray for the sick, for the suffering, for the souls in purgatory, even for our enemies. Because when we pray for others, we love them the way God does. We love them with mercy. Pero ang tanong, mga minamahal na mga kapatid, ilan na ang mga taong pinangakuan mong ipagdarasal? Ilan na yung mga taong pinangakuan nating ipagdarasal natin? At ikalawang tanong, pinagdarasal ba talaga natin? O baka naman napakadali nating sabihin, I will pray for you. Sa lahat ng pinagdadaanan mo, sometimes we romanticize those things. Ipagdarasal kita. Pero ang tanong, pinagdarasal ba talaga natin? Sa ikalawang pagbasa, nakita natin sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas na sinasabi ni San Pablo, dati tayong patay dahil sa kasalanan. We are dead to sin, but because of Christ, Christ gave us new life. Dati tayong patay sa kasalanan, pero ngayon ay buhay dahil kay Kristo. Bakit? Dahil binayaran niya na ang ating mga utang sa krus, na dapat tayo sana ang nagbabata. The depth of sin was canceled by His sacrifice on the cross. Kaya nung si Jesus ay nakapako sa krus, siya'y sumigaw, naganap na. Kapag binalikan natin yung salitang ginamit ni Jesus, hindi lang basta naganap na, it is finished. May malalim na kahulugan yon. Ang ginamit ni Jesus, tetelestai. Ano yung ibig sabihin ng tetelestai? Halimbawa, meron kayong utang sa tindahan ni Aling Cora at ipapalista nyo lahat ng utang nyo kay Aling Cora. Pautang nga ho ng sardinas, 30 pesos. Pautang nga ho 1 kilong bigas, 55. Pautang nga pong Skyflex dahil may dumating na bisita, 8 piso. Pautang nga po ng Coke, 65. At kapag dumating na yung sweldo mo, nabayaran mo na si Aling Cora, susulat ni Aling Cora dun sa dulo ng listahan mo, paid. Yung tetelestai, ayun yung sinasabi ni Jesus. Tetelestai, yun yung nakapako siya sa krus. Hindi lamang is it is finished, naganap na. Ibig sabihin, sinasabi ni Jesus, nung nakapako siya sa krus, bayad na. Bayad na yung utang nyo.
Dahil sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tayo ay tinubos ng ating Panginoon. The depth of sin was canceled because of Christ's offering on the cross. At dahil dito, makalalapit na tayo sa Diyos, hindi bilang isang alipin, hindi bilang isang stranger, kundi bilang isang anak. Hindi na natin tatawagin ng Diyos bilang Lord, bilang Judge, bilang Master, pero ang tawag na natin sa Panginoon, Father, Ama. Kaya nga, makita natin sa ating sarili, ano nga ba ang ating ugnayan sa ating Panginoon? Kahapon po, nagkaroon ng Tizay prayer ang mga kabataan natin sa Via Crucis, doon sa ginagawang simbahan. At merong 3 bata doon na naglalaro. Bago ho mag-umpisa yung prayer meeting, kausap ko po yung 3 bata. Sabi ko, gusto nyong sumama sa prayer meeting? Sabi nung isa, ay hindi po, Muslim po tong 2 kalaro ko. Ah, Muslim pala. Eh ikaw ano ka? Bisaya po ako. Pero ang Diyos ko po si Jesus. Sabi ko, Katoliko, Kristiyano. Kaya nga makita natin dito, mga minamahal na mga kapatid, napakasimple nung sagot ng bata. Bisaya po ako, pero ang Diyos ko si Jesus. Ang simple, pero malalim. Walang alam yung bata tungkol sa teolohiya. Hindi ko nga alam kung nakakita na siya ng Biblia. Pero malinaw sa kanya, I know who is my Lord. I know His name. I have connection with Him. Kilala ko kung sino ang Diyos ko. Sumabat yung 2 Muslim, ang Diyos ko si Allah. Mga minamahal na mga kapatid, mahirap magdasal kapag hindi natin kilala kung sino yung ating pinagdarasalan. And that is prayer. Prayer is not about rhetoric. Prayer is about relationship. That is faith, simple and yet real. Mga minamahal na mga kapatid, sa Ebanghelyo, lumapit yung isang alagad ni Jesus. Lord, turuan mo naman kaming manalangin kagaya nung ginagawa ni Juan. Pero hindi sila binigyan ni Jesus ng lecture on prayer. Hindi tinuro ni Jesus ang art of prayer. Hindi tinuro ni Jesus ang methods on prayer. Pero anong tinuro ni Jesus? Call God as Father, Ama. Because prayer is not about beautiful words, perfect grammar. It is not public performance or public speaking, but prayer is about relationship. Isang anak na lumalapit sa kanyang ama. At kapag tayo lumalapit sa ating tatay, minsan tayo masaya, minsan tayo galit, minsan tayo tahimik lang, pero ang mahalaga, totoo. Totoong may ugnayan. And that is prayer. Ang batang nagsabi kahapon, Bisaya po ako, pero ang Diyos ko si Jesus. Hindi niya kailangan ng teolohiya o malalim na paliwanag, but in that moment, He showed us what prayer looks like, knowing who you're talking to. Kilala ko yung kausap ko. Kaya nga sa ating Ebanghelyo, sinabi sa atin ni Jesus, ask and you shall receive. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Pero aminin natin, hindi lahat ng panalangin natin sinasagot ng Diyos. Bakit? It is about the desires of our heart.
Kasi kaya hindi sinasagot ng Diyos yung panalangin natin kasi hindi iyon ang makabubuti sa atin. Baka kaya hindi pa tayo sinasagot ng Panginoon sa ating mga panalangin kasi baka hindi pa handa yung puso natin. Hindi natin agad makukuha yung gusto natin. Pero ang mahalaga, habang tayo'y nagdarasal, merong nangyayari sa loob. The one who prays learns patience. The one who prays learns humility. The one who prays learns trust. Marunong akong magtiwala sa Diyos na aking Ama. Because in the end, the greatest miracle of prayer is not the change around us, but the change from within. Kaya tayo nagdarasal kasi nababago yung disposisyon ng ating puso. Kaya ngayong linggo, subukan natin yung 3 bagay na ating pinagnilayan. Let us pray sincerely for one another. Ipagdasal natin yung iba. Tulad ni Abraham, ipagdasal natin ang pangangailangan ng ating kapwa. Panalangin may malasakit, panalangin ng may pagmamahal, panalangin ng may awa. Kalawa, manalangin tayo ng totoo. Hindi natin kailangan ng magarbong salita. Hindi natin kailangan ng mga perfect grammar sa pananalangin. Pero mahalaga, totoo, galing sa puso at nararamdaman. Kailangan lang natin ng tapat na kalooban. Hayaan natin ng Diyos na bahuguhin tayo sa ating pananalangin. Don't just ask for blessing, ask for transformation in order for us to become a better person. Mga minamahal na mga kapatid, kanino tayo nagdarasal? Walang iba kundi sa ating Ama sa Langit. Because prayer is not about rhetoric, but prayer is about relationship with God, our Father.